He is here. Feel Him. He touch you. Yes. Let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let vessel out for unto you the sacrifice of praise. And you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Everybody worship Him. Let your glory fill this place. Let your praises fill my heart. Let your glory fill this place. The sacrifice of praise. And you alone are holy. You chapter 5, from verse 24 to the following verses, the Lord says, so Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors, and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see the people crowding against you. His disciple answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around, see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering.
My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Raise up your hands. Say, praise the Lord. Sabihin nyo, purihin ang Panginoon. Sabihin nyo, may gagawin ng Diyos sa aking buhay. Ang may karamdaman ay gagaling. Ang may problema ay lulutasin. Ang walang pera ay darating. Ang walang bahay bibigyan. Ang lahat ng wala ay magkakaroon. Sa ngalan ni Jesus. Nananampalataya ba kayo? Have faith in your heart? Do you have faith in your heart? Lahat ng may pananampalataya, raise up your hands at ibigay yung the best. Patungo rito sa inyong lugar, sabi ng Panginoon sa ating lahat, kumusta na kaya silang lahat? Kita ko rito sa stage kung sino yung talagang pinagtulong sumalaw. Alam niyo ba, mga kapatid, lingid sa kaalaman niyo, lahat ng ginagawa niyo rito ay nakikita ng Diyos. Alam niyo, yung mga magagandang sumer, talagang tuwang-tuwa si Lord. Pumapalakpak ang Panginoon. Alam niyo, patungo pa lang tayo rito, ang Diyos masayang-masaya. Kasi natutuwa ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay sama-sama
God. He is all-knowing God. Kaya alam niya yung inyong pangangailangan. He knows what is the content in your heart. He knows gaano ba kalaki ang iyong problema. He knows. He knows you. Hallelujah. Brothers and sisters, ito ang pangyayari sa babaeng nandito. Sa tema ng inyong gawain dito sa anniversary, 17th anniversary, by faith you are healed. Sabi ng inyong tema dito sa bulan, by faith you are healed. By faith you are healed. By faith you are healed. But my question is this: what kind of faith do you have? Ano bang klaseng pananampalataya mayroon tayo? Sabi kanina ni Brother Raul, kasi liit lamang, kasi liit lang ng butil ng mustasa yung nakasulat sa Bible. Kasi liit lang ng butil ng mustasa na pananalig. Mapapalipat mo ang bundok. Mapapalipat mo ang puno. Because of the small faith. Katulad daw ng mustard seed. Pero sa ibang portion ng Bible, sabi ng Panginoon sa mga tao, kay liit ng inyong pananalig. Is that contradict to that word? If you have a little faith like a mustard seed, you can throw that mountain at the side of the sea. Yung may contradict sa sinabi ng Panginoon kay liit ng inyong pananalig. Ibig sabihin nito, mga kapatid, there are kinds of faith. At ang tinutukoy ng Panginoon na maliit na pananalig na tulad ng sa butil ng mustasa, kung mayroong kanon, that is what is called, it is the God's kind of faith. Ito yung pananalig ng tulad ng sa Diyos, pananalig na pinakita ng kanyang bugtong na anak na si Jesu Cristo. Alala. Raise up your hands once again. Say it, God's kind of faith. God's kind of faith. Sabihin nyo, human kinds of faith. Human kinds of faith. Dalawang uri ng pananalig. Ang nakita ng Panginoon sa mga tao ay human kinds of faith. Sabi niya, kay liit ng inyong pananalig. At yan ang kalimitan ng pananalig ng mga tao ngayon. Kay liit. Walang power. Walang anointing. Kaya kahit anong problema ang dumating, ayun ang bigat ng pasanin. Ubus na yung kanilang pera at kabuhayan, hindi pa rin gumagaling. Dahil napakaliit ng pananalig. Amen. Pero sabi ng Panginoon, if you have like this little mustard seed of faith, that is God's kind of faith. Pananalig na pinakita ng Panginoon. Ang human kinds of faith pinakita ng mga alagad. Urong-sulong sila. Pinakita ni Tomas. Alanganin siya. Pinakita ng ibang mga alagad sa pagtitipo ng Panginoon. Nagdududa sila. Sa mga himala na ginawa ng Panginoon, sila'y nag-doubt. Even yung pagpapakain ng 5,000 tinapay. O 5,000 tao sa pamagitan ng 5,000 tinapay at 2 isda. Nagtaka sila. Nagduda sila. Nawala yung kanilang pananalig. Pero ngayon tinuturuan tayo ng Panginoon, kapag kayo may pananalig na tulad ng sa Diyos na pananalig, anuman ang mangyari, darating sa inyo ang hinanapay. Amen!
kang ganong pananalig? Meron kang ganong pananalig? Sabi po ng Bible, mga kapatid, it is what we call God's kind of faith. And that kind of faith, yun ang kailangan natin upang ang bawat panalangin natin ay maging effective. Amen. Pero pag ang pananampalataya mo'y tulad ng sa tao lang, laging may duda, laging agam-agam, laging iniisip problema, kahit anong panalangin mo, walang mangyayari. Nagsasayang ka lang ng oras. Pero kung may maliit kayong pananalig ng tulad ng kay Jesus, ano man ang inyo ngayon ay darating sa inyong buhay. Grabe. Grabe. Pinapakatan ko ang aking mensaheng bibigay. Sabi ko, Lord, anong mensaheng nais ibigay sa kanila? May tema silang, by faith you are healed. By faith. E paano, Panginoon, yung walang sakit? Sabi ng Panginoon, hindi lang gagaling. Sabihin mo sa kanila, by faith, you claim whatever you wish. By faith, whatever you ask for in prayer, in the name of Jesus, lahat ng yan ay pagkakaloob sa atin. Mahipo ko lang. Expectant faith, not only believing faith, but it includes expectant. You expect whatever the promises of the Lord. Ano man ang pinangako ng Panginoon. If you have God's kind of faith, kahit gaano kalaki ito, at sinamahan mo pa ng approaching with God through prayer, it will be done. So, brothers and sisters, effective prayer depends on God's kind of faith. Ang epektibong panalangin ay depende kung ikaw ay may pananampalatayang tulad ng kay Jesus. Amen. Alam mo yung pinakita ng Panginoon na pananampalataya ni Jesus, God's kind of faith, not human kind of faith. Alam nyo, patay na si Lazaro. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sa pagkalipas pa ng 4 na araw ako pupunta ron. Natutulog lang si Lazaro. Ang may pananampalatayang tulad ng sa Diyos, hindi agad-agad tinatanggap ang masamang balita. Ang mabuting balita ang hindi pa sinabing may cancer siya, dapat kontrahin mo yun. Yun ang sabi ng pananampalataya sa Pilipinas. Ang sabi ng aklat ni Santiago, sulat ni Santiago, labanan nyo ang diablo, lalayuan niya kayo. At alam nyo, bago sinabi ang ni James yun, ang sabi niya, bago sinabi niya
napapasakop kayo sa Diyos. Kung kayo napapasakop sa Diyos, ang pananampalataya nyo ay pananampalataya tulad ng sa Diyos. Amen! Pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo, nanayuan na kayo. Papaano yung Brother Rex? Kapag sinabing may cancer ka, sasabihin mo, sabi nung nagpatotoo, thank you Lord. Thank you Lord, wala akong cancer. Lord, ano lang yan? Kurikum. Kurikum lang yan, Lord. Hindi mo tatanggapin yung bad news if you have God's kind of faith. Yun ang pinapakita ni Kristo. Sabi ng Panginoon Jesucristo, nandun sa fellowship na napakaraming tao, 5,000. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pauwiin na po natin sila. Kasi malabo silang kakain. Malayo po ang tindahan. Pauwiin na po natin. Ayun, ang pananampalatang human kinds of faith. Laging mayroong duda. Laging nag-aalala. Ha? Mayroong pang pera, laging sabi, wala. Kaya nawala. Nanghihiram yung kaibigan. Sampung piso ni mama o 10 taon dito. Yung may hindi pera. Hindi ka pati sabihin pa na. Hindi mayroon. Pag sinabi mong mayroon, dahil ang nakapain ng Panginoon. Amen. Ay kaya nagka-cancel yung nasa drama eh. Remember, it is a fruit or a consequence of sins. Tandaan niyo po, lahat ng kasalanan ay nagbubunga. What you sow is what you reap. Ano ang inihasik ng tao, yun ang aanihin mo. Naghasik ka ng kasalanan, ang bunga nun ay cancer. Totoo po yan. Naghasik ka ng kasalanan, maaaring ang bunga ng cancer, diabetes, ulcer, high blood, lahat. Pati si Sir, kasama na yun. Amen. So, effective prayer depends on your faith. If your faith is God's kind of faith, your prayer is very effective. Mga kapatid ko kay Kristo. Especially on a willingness to trust in God's faithfulness. Kung ikaw ay magtitiwala sa katapatan ng Diyos, taglay ang pananampalatayang tulad ng sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng pinangako ng Diyos ay magaganap, mangyayari sa buhay mo. This woman has no name. Walang pangalan. Sapagat ang tinutukoy na babae rito ay tayong lahat. Amen. Brother Rex, bakit may lalaki rito? Sapagat ang church ay feminine. Kaya tinawag na ang simbahan, inang simbahan. Naglalarawan ang babae ito na lumalapit sa Panginoon. May sakit, may karamdaman, 12 taong dinudugo. Ngunit sa kabila na hindi pa uso ang modest, ay hindi naubusan ng dugo. Pag ngayon ang mga babae, pag dinugulan ng 3 oras na kuko, isusugod na yan sa ospital. Mamamatay na yan. Isipin mo ito, hindi lang 1 taon, 12 years. 12 taon dinudugo. Ano kaya ang isapin lahat dun? Bahala ng kumot na, ayan na. Pero di mo naman masabing nilagyan pa ng kumot, paano alakad yun? But remember, brothers and sisters, this illustration of the Lord, makikita po natin, ito ang problema ng bawat isa sa atin. Ito ang problema ng bawat isa. The problem
of all believers, the problems of the church. Because we are the church. Believers of Christ are the church. Ito ang isinasalarawan. Walang taong walang problema. Sino sa inyo walang problema? Ano ang Mandaluyong sa Pilipinas? Dahil ang mga tao walang problema, yung pinakamalaking problema. Dahil ang sabi ng mga tao, pag ikaw ay walang problema, paano kang may ganyan? Minsan ako'y nasabihan ng ganyan. Hindi para kayo anyang ganyan, mga charismatic. Kahit na walang atik, puro niyang puri sa Panginoon. Para kanya kayo mga ganyan. Sabi ko, kahit na ako may ganyan, hindi naman ako, ibabalik ko na lang, pabalik na lang na ganoon. Hindi pa ganoon. Mas mabuti pang sabihan kang na ganyan ka sa magpupuri sa Diyos kaysa sa na ganyan ka dahil pinagpalit mo yung asawa mo sa Mas mabuti pang sabihan kang na ganyan ka dahil kay El Shaddai kaysa sa ikaw ay na ganyan dahil sa Cebu at Paradiso. Amen! Masarap ang buhay. Sino naniniwala masarap ang buhay? At yan ang kailangan natin na masarap na buhay. Gusto niyo masarap na buhay, taas ang kamay. Kailangan mo si Jesus. Kailangan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi ng Bible, sa ating nasa the Lord's cloud followed and fresh around Him. Maraming taong sumusunod kay Kristo. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay dahil sa pananalig sa Kanya. Maaaring sabihin ko rito, hindi lahat ng nandito ay nananalig sa Diyos. Kung nananalig kay El Shaddai, maaaring yung iba ay nag-uosyoso lang. At nabalitaan nila may gwapong darating. Sabihin nyo, kung kayo hindi gwapo at hindi kayo maganda, alam ko naman po, alam ko yung chismis sa inyo. Alam niyo ba ang chismis sa Abu Dhabi? Ang chismis sa Abu Dhabi, marami raw magaganda at mga gwapo. Nasa kamay ng mga gwapo at maganda. Tingnan niyo ang katabi niyo, kung hindi tumaas yan, ako, walang panglalim sa puso. Dahil ang sinasabing maganda at gwapo, mga taong pinaghahalian. Mga taong pinaghahalian. Amen! At dahil sa dami ng tao, mga kapatid kay Kristo, hindi makapasok, hindi makasiksik ang babaeng ito, tulad ng ilan sa inyo. Ano ang ginawa? Sabi nun, when she heard about Jesus, nang marinig niya ang tungkol kay Jesus. It's very important if you want to have God's kind of faith. Sabi ng Romans 10:17, faith is cometh by hearing. Not hearing of chismis, not hearing of bad news, but hearing and hearing and hearing by the Word of God. Pakikinig. Taas ang kamay ng nakikinig. Pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos lagi, lumalago ang pananampalataya. Ano mang dumating na problema ay mapagtatagumpayan nila. Mapagtatagumpayan nila yan. Kaya ano sabi ron? When she heard about Jesus, he came up behind him in the crowd and touched his cloak. Mga kapatid, hindi lang basta nakinig, hindi nasiyahan doon sa dulo. Lumapit kay Jesus. Kaya mapalad yung lumalapit kay Jesus at nagipagsiksikan sa harapan ng Panginoon. Mapalad ninyo kung pumalakpak ay bigay na bigay sa Panginoon.
Sabihin niyo touch. Sabihin niyo touch. God touch you. Hinihipo na kayo ngayon ng Panginoon. Amen. Listen, lagay ang inyong kamay sa dibdib niyo. Kung ang babae ito ang naghahangad na mahipo niya ang laylayan ni Jesus, sa mga taong may pananalig ng tulad ng pananalig ni Kristo, God's kind of faith, hindi na tayo ang naghahangad na humipo kay Jesus, kundi si Jesus ang laging humihipo sa atin para tayong sabi ng mga taong walang pananalig sa Diyos, manhid. Naranasan mo ba maging manhid? Naranasan ko maging manhid nung maputol yung daliri ko at saka ng pampamanhid. Hindi ko naramdaman. Nung maputol yung daliri ko, kala ko kulang na ang buhay ko. Daliri pa lang yun. Iniisip ko, paano ako pa magugustuhan ito? Sabi ko, bata pa kasi ako nun eh. Pero hindi pala kakulangan. Mawala man ang lahat, huwag lamang mawala sa ating buhay ang ating Panginoon. At yun ang pinakalimithin na mga tao ay pananalig ng tulad ng sa Panginoon. At ito ang pinapakita ng babae ito, mga kapatid ni Kristo. And he said to her, sabi ng Panginoon, daughter, your faith has healed you. Mga kapatid, ang pananampalatayang nagdudulot ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman at pananampalatayang tumutugon sa inyong mga pangailangan ay pananampalatayang tulad ng sa ating Panginoong Hesus Kristo. It is God's kind of faith. Amen! Ipaalam sa ating lahat. Tinitingnan ko yung oras, baka ako'y sumubra. Okay, why Jesus said, your faith has healed you? Bakit niya yung sinabi sa babae ito? Ano sa palagay niyo? Sabi ko nga, it's because of God's kind of faith. But Jesus said, your faith has healed you. There are 3 reasons na aking napagnilayan. 3 lang, sapagkat alam kong kulang ang oras. Sana ang ibinibigay ng Panginoon ay 99. Sabi ko, Lord, paano matatapos yun? 99. Sapagkat kapag ikaw ay may 99 na points na yun, ikaw ay tunay na may pananampalataya tulad ng sa Panginoon. Pero pag ang taglay mo pananampalataya ay human kind of faith, pag binaligtad mo yung 99, 666 yan. Kaya mga tao walang pananalig sa Diyos. Pinagpapalit si Jesus sa lahat ng mga bagay sa mundo. Ngunit ang tao may pananalig kay Kristo at ang pananampalataya tulad ng kay Kristo, kahit maghapon nakatayo, hindi namamanhid. Number one point. Why Jesus said, your faith has healed you? Number 1 point na dapat nyo iuwi at pag-uwi nyo sa bahay, sa first point lang na ito na may sa buhay nyo, pagdating nyo at pagbukas ng pintuan ng bahay nyo, may himalang darating. Lagay ang kamay sa baywang. First, sabi ng Bible, why Jesus said, your faith has healed you? First, because faith. That's kind. God's kind of faith. It is necessary in order to approach God. Kasi kung lalapit ka sa Diyos at ang taglabing pananampalataya ay sa taong pananampalataya, aba, edi huwag ka lang sa Diyos lumapit, doon ka lang sa mga espiritista at mangkukulam at tatawas, mangkukulam lumapit. Yan yung mga may pananampalataya
Kilala ng may Diyos, pero magpapagamot pa sa matatawas. Kilala ng may Diyos, naniniwala pa sa horoscope. Alam ng may Diyos, mas pinapahalagaan pa yung panghuhula. Kilala na si El Shaddai, pero ang nilalapitan pa rin, yun daw naghihimala kung saan-saan lugar na mga mantatawas at mga mangkuhula. Mga kapatid, ano ang sabi ng Bible? Sinabi ito kanina sa verse 2, Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Ano ba ang panampalataya ang makapag-please sa Diyos? God's kind of faith. Yung panampalataya, human kind of faith, it cannot please God. Hindi po yan makapag-please sa Diyos. Ang panampalataya, pinagsabihan pa nga ni Jesus, ang mga aalinlangang mga tao sa kanyang harapan. At sinabihan niya, kay liit ng inyong pananalig. Sinabihan niya si Tomas. At ang sabi niya, Tomas, halika rito. Dahil absent siya, lagi ng absent. Marami sa inyong membro, Tomas. Mayroon naman sa inyong mga membro ng Dison family. Hindi dadalo sa gawain hanggat hindi susunduin. Disundo. Dison family. Yung mga tao by God's kind of faith, nagbibigay ng effort sa Diyos. Kahit anong hirap, kahit anong layo, hindi na basta sinabi niya, pupunta ako talaga. May ba't hindi na pinakpan yan, makakaligabukan yan. Masarap pa naman yung cake nila, lasang lasang ubi. So mga kapatid, kaya it is impossible to please God. If your faith is not God's kind of faith, it is impossible to please God. Imposible po na ma-please niyo ang Diyos. Matandaan niyo po, ngayong marinig niyo ang mensaheng ito. Pag-uwi niyo, na-convert ang inyong pananalig, tunay ng pananalig, ang inyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya, kaya sabi ng babae, kaya mahipo ko lang. Mahipo ko lang. That's God's kind of faith. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang tao may pananalig na taglay tulad ng kay Kristo. Ang pananampalatayang taglay niya ay naniniwala siya sa kabila na hindi pa niya taglay ang kanyang binibigay. Hinihintay niya, inaangkinan niya. Amen! Sino sa inyo ang umaangkinan ng kanyang buhay? Nagahal ang kamay sa dibdib. Alam niyo, na ako'y mabalo at ako'y humingi muli ng partner, inangkin ko na nung makita ko yung babaeng maganda. Sabi ko, Brother Ape, yan ang magiging kong asawa. Kinlayin ko na agad. Eh ngayon may mga tao, minsan nakapagtapat na, hindi pa i-claim. Minsan nagregalo na, hindi pa i-claim. If you have God's kind of faith, sabi ng Bible, faith is being sure of
sa particular. Kaya marami ngayong mga babae at lalaki na MD. Ano yung MD? Hindi matandang dalaga, matagal ng dalaga. Sino sa inyo ang matagal ng dalaga? Nangyayari yan sa buhay mo. Dahil hindi nyo pinagsasabuhay, ang sabi ng God's kind of faith, sabi niya, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hindi mo pa ba nakikita? Ha? Binivisualize mo pa lang, ay inaangkin mo na na mangyayari sa buhay mo. At ang Lord pinakakita. Amen. Kaya nung kami magkasawa ng misis ko ngayon, sabi ko, ito ang bunga ng panalangin. Bunga ng panalangin. Kasi mula sa pool, pinapanalangin ko dahil sinabi ko, I claim, iyan na nga, siya na nga, siya na nga, sapagkat ang katawan niya ay kamukha ni Alma Moreno na talaga. At nang mangyari, alam nyo, nung first night namin, alam nyo nung first night namin, alam nyo kung anong ginawa namin? Ito yung ginawa namin. O kaysa manalangin sa Panginoon, tinutugon iyong hiling sa panalangin. O kay sarap mahalin bunga ng panalangin sa isipan at puso ko, lagi kang napapansin. Amen. Hindi kayo marunong manalangin. Kung kayo mananalangin, sabi po natin pinag-iusapan, my dear brothers and sisters, God's kind of faith is very important dahil po yung effective prayer depends on your faith. Kaya kung ang pananampalataya mo ay tulad ng sa Panginoon, pananampalatayang tulad sa Panginoon, kahit na madaling araw pa, ay hindi ka magsasawa. Ika'y sarap manalangin sa Panginoon, tinutugon iyong hiling sa panalangin.
Panginoon. Si Abel kinanugdan ng Diyos dahil sa pananalig na tulad ng sa Panginoon, pinagpala siya dahil siya'y nakinig ng mabuting balita. May kapangyarihan kapag ang salita ng Diyos ay magbibigay ng buhay. napupuhat, napupulot ang God's kind of faith. Kaya sinabi ng Panginoon, what Jesus said, your faith has healed you. Because very important, it's necessary in order to approach God. Kapag kayo ay lumalapit sa Panginoon, at mapiplis ko ang Diyos kung ang inyong pananalig sa Diyos ay God's kind of faith. Pero ang pananampalataya niyo tulad ng sa tao, alam niyo, ang tao may pananampalataya tulad ng sa tao, alam ng masama, ginagawa pa rin niya. Alam ng hindi tama, ginagawa pa rin niya. Pero ang taong may pananalig ng tulad ng kay Kristo, ang masama ay kanyang tinatalikdan at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen! Number 2, lagay lang inyong kamay sa inyong balikat. May balikat ba kayo? Alam nyo, yung balikat kapag punong-puno ng problema, nananakit. Sabi ng iba, stress. Alam nyo, kaya na-stress ang tao kasi kung ano-ano mga iniisip. Pag nag-isip kayo ng masama, talagang may stress kayo. Pero pag nag-isip kayo lagi para sa Diyos, kahit anong problema, mawawala yung mga stress na yan. Mawawala. Mapapalitan ang stress ng praise the Lord. Amen. So number 2, sabi ng Bible, because why Jesus said your faith has healed you, that
approach God. But faith is necessary to receive benefits from God. Kung ano yung pinangako, kung ano yung benepisyo na ino-offer ng Diyos, kailangan mo na ipakita ang God's kind of faith. Kung in-offer ng Panginoon ang pagpapagaling, sinabi ng Exodus 15:26, I am the God who heals. Mangyayari yun sa buhay nyo kung ang pananalig mo ay tulad ng pananalig na pinakita ni Jesus. Amen. Amen. So faith is necessary to receive benefits from God. Spiritual, material, and physical. Spiritual, patungkol sa ating pagsunod sa Diyos. Remember, sabi ng 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Kailangan ng pagsunod at ang taong spiritual. Those people who are spiritual, mga kapatid, marunong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Pag sinabi magpatawad ka, kapatid, kung ayaw mong magkasakit lagi, magpatawad ka na. Dahil pag magpatawad ka, gagaling ka. Amen. Pag sinabi ng puso mong mahal mo siya, sabihin mo na, mahal mo siya. Paliligoy-ligoyin pa. Dahil pag pinaliligoy-ligoy mo pa, ikaw pa rin na mahihirapan. Hanggang sa kayo magkasakit. Diba? Kapag ilam ang tao at hindi mo maibulalas ang iyong pag-ibig, ano ang sinasabi? Di na makakain, di na makatulog, tagihawat sa ilong, pati nasa binti, nagigituloy, kurikon. Magkakasakit ka yan. Pero kapag iyon, ang panampalatayang taglay mo ay tulad na kay Kristo, release it. Whatever you feel in your life, kung nararamdaman mo na mahal mo ang Diyos, padama mo sa Diyos. Mahal mo yung kaibigan mo, padama mo, mahal mo. Huwag na pakiming-iming, padama mo. Because whatever you did to the least of your brother or sisters, you did it unto me, says the Lord. Sa Diyos mo yan ginagawa. Diba? Kay sarap yata ng may minamahal. Sino sa inyo ang may minamahal? Kay sarap ng may minamahal. Baka maubos yung oras ko yun. So spiritual, material. Hindi lamang po benefits in spiritual, kundi even in material blessing. Sabi ng Panginoon, the promise of God, the benefits, sabi ng Philippians 4:19, and my God will supply all our needs. Ipagkakaloob ng Diyos, isusupply ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen! At hindi lang po material, but including physical. The physical benefits, healing, deliverance. Hindi lang yung puro ang nasa bibig natin, hiling tayo ng hiling, pero hindi naman gumagaling. Not only healing, but we need healing for your body, healing for your soul, healing for your mind, and healing for your pockets. Purihin si Jesus. Purihin. Purihin! Sa first night namin, nanalangin kami. Ang panalangin ay hindi lamang kung ano-anong pangailangan. At ang pinanalangin ko, sabi ko, tulad ginaya ang panalangin ni Abraham. Sabi ni Abraham, Lord, enable me. Bigyan mo ako, Lord, ng kalakasan. Bigyan mo ako, Lord, ng strength na tulad ng kalakasan. Alam niyo mga kapatid, talaga namang grabe. Grabe. Talaga namang yung tama-tama may presence ni Lord, bumaba. Kaya nung sinasagot, hindi ko makalimutan. Alam niyo yung inaawit ko lagi noon at inaawit ko ngayon. Langit ang aking
Panginoon, mayroon kang minamahal. Ang sarap ng may minamahal. Laging naalaala, iniintay-intay mo yung text, iniintay-intay mo yung tawag. Kapag narinig mo na yung tawag o text, makakatulog ka na ng mahimbing. Mga kapatid, ganyan kami, mga missionary. Ang mga missionary talagang iniintay lagi yung tawag ni Mrs. Kasi ang kalakasan lang naman namin ang Panginoon at yung aming minamahal. Masarap kapag may minamahal. And finally, kailangan natin tapusin kasi may mas pamamaya dito, no? Better Rats, ilagay niyo sa inyong diary at sa inyong kalendaryo, November 23. That is Friday. Our servant leader, Brother Mike. But it is an activity of buong Middle East. Kaya nga po, yung buong Middle East, kailangan po ay yung cooperation sa isa't isa. So, tandaan niyo po, November 23, Friday. Paghandaan niyo na yan. Sinasabi ko na maaga para kayo makabakasyon man lang. Yan. At kung kayo pinagpala ngayon, naku, siksik-lig na pagpapala ang inyong your faith has healed you because faith is necessary in order to approach God. Number 2, faith is necessary to receive benefits from God. And finally, faith is necessary for effective prayer. Ang pananampalataya tulad ng kay Kristo ay kailangan natin dahil in times of prayer, sa bawat paglapit mo sa Diyos, kailangan yun. Di ba? Dahil pag wala nun, sayang lang yung time mo, sayang lang yung pananalangin mo, pag hindi ganun yung panampalataya mo tinuturo ng Panginoong Jesus.
Kaya mga kapatid, mahalaga po yun. Sinasabi ng Mateo chapter 21. Sabi rito ng Matthew chapter 21, mga minamahal na kapatid, Matthew chapter 21. Tandaan po na yun. Matthew chapter 21, verse 21 and 22. Jesus replied, I tell you the truth. If you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go through yourself into the sea, and it will be done. If you believe, if you believe, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. At anumang hingin nyo sa panalangin ko ang pananampalataya nyo tulad ng kay Kristo, tutugunin ng Panginoon. Ibibigay ni Jesus ang lahat ng yan. Kaya nga sinasabi ng mga nakasulatan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, huwag kayong mag-alinlangan, manalig kayo sa Diyos. Sabi ng James 1 verse 5, pakinggan niyo po ito, James chapter 1 from verse 5, if any one of you lack wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt. Kasi yung pananampalataya ng tao may duda-duda. Pero ang Diyos, kapag pananampalataya tulad na kay Kristo, walang kaduda-duda. Because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. Yan yung mga, ang isipan ay pabago-bago, changeable mind. Mahal niya ngayon, bukas hindi na. Mahal kita, bukas hindi na. Hindi dapat changeable mind. Ang taong may God's kind of faith, ang taong may God's kind of faith, may paninindigan kapag sinabing mahal kita, magpakailan pa man. Raise up your hands. Brothers and sisters, andyan ang mensahe ng Panginoon. Kung mahaba pa ang oras natin, marami pa ang Diyos na nais ipasabi. But because of lack of time, hindi sa haba yan. But it is by the anointing of the Holy Spirit. I know from the very beginning of this ministry, kanina pa lang sa umpisa, you are touched by the Lord. Hinipo ka na ng Panginoon. And if you have that kind of faith, Jesus said, whatever you ask for in your prayer, it will be given to you. Magaganap sa buhay mo. Yung mister mo matagal mo na hindi nakikita, tiniwag ka, magugulat ka, biglang darating sa'yo at magkakasama at mabubuo ang tahanan nyo. Ang sakit mo na matagal mo na kinikiligin, ang karamdaman na yung taglay-taglay, kung may pananalig ang tulad ng kay Kristo, ngayong din ang pinagaling ka na. Yun lang naman ang hinihintay ng Panginoon, tulad ng babaeng yun, lumapit, pinakita ang God's kind of faith. Mahiko ko lang ang laylayan. Gagaling ako. Natakot siya sa pagkatapos dahil sinabi ng Panginoon, hinahanap sino ang humipo sa akin. But because Jesus is a loving God, mapagmahal ng Diyos, hanap tayo ng Diyos dahil lalo pa niya tayong pagpapalaki. Just close your eyes, brothers and sisters. At yung oras na ito, you need to approach God. Come. Lumapit ka kay Jesus. Ipahayag mo na ikaw ay lumalapit sa akin. God is moving right now. Yes. Tu'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, Ama.
presence of God right now. I know God is moving. He is there in your side, there in your beach, in your front. He is still God. At mayroon siya nais gawin sa buhay mo. Ay, ikaw ay pagpalain. Ay, ikay pagalingin sa lahat ng karamdaman mo. Approach to Him, talk to Him, pray unto God.
sabihin niyo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. I believe that you are God who can heal. I believe that you are God who can supply all my needs according to your riches and glory. I receive you as my Lord, my personal Savior, now and forever. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Give Him praise, give Him glory. Hallelujah. Give natin yung kabas na palakpak. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Sino sa inyo ang pinagaling ng Panginoon? Yung mga na-rest in the Spirit, huwag kayong matawag yan. That's resting in the Spirit. That's the power of God. Sino man ang na-rest in the Spirit, claim